Nabulabog ang unang araw ng pasukan sa maraming eskwelahan sa Mindanao dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa United States Geological Survey, pinakamalakas na lindol ito sa buong mundo ngayong taon. Nag-iwan ito ng di bababa sa 35 ang patay base sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Saksi live si Emil Sumangil. Emil? Aris, bigyan muna kita ng update as of 8 p.m. 31 sa 35 nasawi sa magnitude 7.8 na lindol ay galing dito sa Region 12. Ayon yan sa Office of Civil Defense. 17 ang mula dito sa aking kinalalagyan sa Sarangani Province, 2 sa South Cotabato at 12 sa General Santos City. 4 na iba pa ang nasawi sa Region 11. Nasampahan o nasaksihan naman ang tindi, nasaksihan natin kanina, Maris, ang tindi ng pinsala sa mga gusali ng pagguho ng malakas na lindol sa General Santos City. Doon naranasan ang Intensity 8 kanina. Narito ang aking report. Ganito kalakas ang lindol na nagdulot ng takot sa mga estudyante ng Mahayakay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Ang mga guro pilit pinakakalma ang mga bata. Maya-maya ay bumagsak ang bubong ng stage ng eskwelahan. Nangyari ang pagyanig sa gitna ng flag ceremony para sa unang araw ng pasukan. Lingkod lang! Lingkod lang! Nabulabog din ang flag ceremony sa Demoloc Valley National High School. Napasigaw at napayak na lamang ang mga estudyante habang lumilikas. Isa sa mga estudyante ang nahimatay na agad sinakuluhan ng mga guro. Naramdaman din ang pagyanig sa Davao del Sur. Sa Matanao National High School, nagsama-sama at nagmadaling lumipat sa open area ang mga estudyante. Maya-maya, gumuho ang isa sa mga gusali ng paaralan. Ayon sa pamunuan nito, matagal nang abandonado at hindi ginagamit ang gusali matapos ang sunod-sunod na lindol noong 2019. Mga kapuso, ipakikita po namin sa inyo ngayon ang itsura ng isa sa mga gusali ng Matanao National High School na pinaluhod ng pagyanig kanina. Tuluyan ang hindi mapakikinabangan pa ang mga silid-aralan. Bumagsak ang mga kisame, sumayaw ang mga pader at nabaluktot ang mga poste. At humalik po sa lupa ang second floor. Nakaschedule na rin daw dapat itong i-demolish. In fact, naka-cyclone wire yan siya para hindi talaga mapasukan ng mga bata. Lahat po ng ating students ay safe. Meron lang yung iba, mga iilan-ilan na medyo nag-hyperventilate. Yun naman ay natugunan ng ating mga nurses at ng ating ambulance from the LGU. Mga kapuso, ang gusaling ito, kung nasaan po ako ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga mag-aaral. Hindi po ito kinakitaan ng anumang damages, kaya't sa oras na ibalik na ang klase, ito pa rin ang papasukan at tuloy-tuloy ang magiging klase ng mga mag-aaral. Ayon sa Matanao LGU, susuriin muna ang mga gusali sa bayan bago papasukin muli ang mga estudyante, pati mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Sa bayan ng Santa Cruz, sinaklolokan ng tauhan ng Coast Guard ang mga estudyanteng nahimatay at nasugatan sa Santa Cruz National High School. Nagpagewang-gewang din ang chandelier na ito sa loob ng isang condo unit na nasa 8th floor. Ang mga gamit nagkalat. Pasado alas 7 ng umaga kanina nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol na itala ang epicenter nito sa dagat 32 kilometers timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Ayon sa Sarangani PDRMO, nasa 17 ang nasawi sa Sarangani. Mostly yung 13 sa munisipyo ng Glan, ito po yung natabunan ng landslide po. Yung 4 na iba po ay saan pa? Sa munisipyo po ng Malapatan. Naramdaman ang intensity 8 sa ilang bahagi ng Sarangani at General Santos City. Kung saan gumuho at animoy pinulbos sa isang iglap ang gusali kung saan naroon ang fast food chain na Jollibee. Customer! Tao!
Agad rumesponde ang mga rescuer para alamin kung may mga natrap ba sa loob. Bukpok, kung naitao! Tao! Ayon sa mga otoridad, ligtas ang 3 na trap sa loob gayun din ang mga staff. Matapos ang pagyanig, bumungad ang wasak na mga pader at kisame ng gusali, sira-sira rin ang mga gamit. Ayon sa Jollibee, nakikisa sila sa mga apektado ng lindol. Ligtas daw ang lahat ng kanilang crew sa General Santos Branch. Wala rin daw naiulat sa kanilang nasaktan sa alinmang branch na apektado ng lindol. Patuloy raw silang nagbabantay sa sitwasyon at prioridad daw nila ang kaligtasan ng mga customer at kanilang crew. Nabalot din ang alikabok ang labas ng SM City General Santos nang gumuho at tila matuklap ang dingding nito. Kita kung gaano kalawak ang pinsalang iniwan ng guho. Maging ang bahagi ng KCC Mall of Jensan gumuho rin. Sa loob naman ng bahay na ito, sunod-sunod na nalaglag at nabasag ang mga bote at baso. Animoy, hinahampas din ang mga gamit sa loob ng dinuyan ng lindol. Maging ang City Hall sa Jensan hindi nakaligtas. Naiwang bitak-bitak ang bahagi ng bubong nito. At Maris, ayon nga doon sa ating pakikipag-usap sa PDRRMO, maging sa LGU ng General Santos City, lumalabas na umaabot nga sa 1 billion pesos ang halaga ng mga damages na kinabibilangan ng 5 shopping mall, 7 ospital, 4 na hotel, 5 eskwelahan, 3 restaurant, 3 simbahan at iba pang commercial establishments. Mula dito sa ating kinaroroonan ngayon, tayo ay pabiyakin na. Humigit kumulang 2 oras para ma-penetrate na natin ang General Santos City. Maris, mula dito sa boundary ng mga probinsya ng Davao del Sur at Sarangani. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.